Isang napakagandang araw po sa inyo lahat ng mga kapadya. Kung napapansin nyo po, nandito yung yung bike sa likod ko. Kasi nga po, pag-uusapan po natin yung tungkol dito sa mga sa mga accessories at saka sa mga piyesa na na-upgrade ko dito sa bike ko. Na tingin ko po ay sobrang importante para sa atin ng mga mahilig mag-bike. Ito nga po pala ay hindi lang po para sa e-bike. Pwede rin po itong para sa mga normal bike na na ginagamit natin. So, isa-isahin po natin yung mga upgrade, mga kapadyak. Tapos hindi ko na po ito uumpisahan dun sa pinakamaliit saka sa pinakamalaki. So, irarandom ko na lang po kasi lahat naman para sa akin importante. So, simulan po natin sa safety, mga kapadyak. Ang ibig ko pong sabihin ay tungkol po dito sa mga sa mga ilaw po natin o sa mga nagagamit po natin para medyo safe po tayo sa sa pagbabike natin, lalo na po sa mga kapadyak natin diyan na nagra-ride sa sa gabi. So, ito po sobrang importante sa inyo. Papakita po sa inyo, mga kapadyak. So ito po yung unang upgrade ko, mga kapadyak. Yung pinaka headlight. Tapos nagdagdag ako ng dalawang ilaw dito. Tapos plus pa po ito. Nakikita nyo ba? Umiilaw. Reflection lang po yan sa Ito po yung reflex na sticker na ikinabit ko dyan. So, every time po na natatamaan siya ng ng ilaw, talaga yan, nagre-reflect. So, ito po, simulan po muna natin dito. Bakit ako nag-upgrade nito? Kasi ito po ay 6,000 na lumens po ito, mga kapadyak. So, napakaliwanag. Ito po sobrang importante sa mga nagbabike dyan sa gabi. Talagang makikita ka sa daan. So, ipapakita ko po yan sa inyo, mga kapadyak. I-on po natin. Ayan o. Sobrang lakas po niyan, mga kapadyak. Grabe. Ayan, napakaliwanag. Tapos, plus pa po, meron pang i-on po natin itong bike natin. Kasi automatic naman itong kung medyo madilim. Ayan. So, ayan po yung pinakaunang mga kapadyak na upgrade ko dito sa bike. Bakit po ba kailangan ko ng ganito? Sa totoo lang, hindi naman po yung super na necessary talaga na ganyan na yung setup. Ang importante po ay nakikita kayo sa daan. Kasi yan po yung inaano natin na hindi tayo maano ng mga driver sa sasakyan na kailangan makita tayo agad. Lalo na po dito sa amin sa Norway, napakadilim sa winter. So, kailangan ko ng mga ekstrang ilaw. So, ayan po yung naging setup ko, mga kapadyak. Ayan. Tapos, ito nga pong sinabi ko sa inyo kanina. Ayan, na nagre-reflect siya. Ito, importante din po ito, mga kapadyak. Sticker lang naman po yan. So, ikinabit ko lang dito. So, kada nagbabike ako, pag ikot niyan, umiikot talaga. So, alam nila na bike yung paparating. Yung mga nagano sa gilid. So, ayan mga kapadyak. Ayan po yung pinakaunang upgrade natin. So, ito naman po yung susunod na upgrade natin, mga kapadyak. Ito po yung brake sensor na nakakabit dito sa ko. Ito po ay para sa e-bike. Hindi na po ito sa sa normal na bike. So, napapansin niyo po, meron po ng magnet dito na naka-tape. Tapos, yung pinaka-sensor po niya nandito. Kasi po, ang purpose po niyan, mga kapadyak, kada nagbe-brake ako, mamamatay po yung yung motor. So, hindi po mamamatay. So, hindi po yun gagana, ang ibig ko sabihin. So, ikakat po niya yung power ng So, kahit na anong gawin mo, mag-throttle ka o safety po yan na hindi gagana yung motor mo. Ayan. Tapos, kasama po niyan ay etong dito. Ito. Ito naman po ay gear sensor, mga kapadyak. Ito po yung kada nagsishift po ako ng gear dito sa mga cogs natin, sa derailleur. Kada hinihila po yung dito, yung pinaka-cable niya sa loob, may sensor po yan dito. So, nadi-disable po yung ng motor. So, sobrang importante din po yan, mga kapadyak, lalo na sa sa mga kapadyak natin dyan na naka-e-bike. Ito sobrang importante para hindi hindi malaspag yung kadena nyo. Kasi ito yung nagpo-protect dito sa sa kadena. So, yan po yung pinaka-importante. Lalo na po yung yung nagkakambyo ka sa sa paahon. Nako, napaka-importante po niya. Ito sa lahat ng torque o yung bigat, sinasalo po ng netong kadena natin sa kanitong cassette. So, ito, sobrang importante, mga kapadyak. Ang pangatlo naman po, mga kapadyak, ito naman pong natin, mismong cassette at saka po itong chainring. Ayan.
So, eto po, sobrang importante din po ito kasi ano, pang-akyatan talaga to, wide kasi ito mga kapadyak. 46 yung ngipin nito. Ito, 46 din. So, yung ano po nila, 1-to-1 ratio po yan. So, napakaganda sa ano, para sa motor. Alagang-alaga po yung motor, hindi nahihirapan. Pagka po yung sobrang matarik yung ahonan, so ito nagagamit ko dito. Tapos mga kapadyak, ito nga po pala sasabihin ko sa inyo yung mga gumagamit dyan ng e-bike sa mga ano, 1000 watts o kahit na ano. Yung iba po kasi nagsasuggest na ano, na etong ano po natin dito, yung pinakakadena na kailangan ba talaga to na ano, na specific na pang e-bike talaga. Para sa akin po, hindi po kailangan mga kapadyak. Ito po, 1000 watts, 160 po yung Newton meter ng ano niya, ng torque niya. Pero ang ginagamit ko pong kadena dito mga kapadyak ay yung Shimano na pinakamura lang talaga. Yan. Mumurahin lang po yan na ano, na kadena mga kapadyak. Hindi mo naman talaga kailangan ng ano, ng mamahalin na kadena dyan na pang e-bike talaga. Kahit na yung mumurahin, okay lang yan. Kasi matibay yan. Ang paggamit lang po nito mga kapadyak para maingatan mo na hindi napuputol yung kadena ay ano, kailangan po maingat ka po na ano, maingat ka magkambyo tapos tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, ito. Kailangan na may ganyan talaga. So pang-apat naman po mga kapadyak, ito naman pong ano, chain guard natin, ayan o. Gumagamit po ang mid-drive tapos ano, bakit po ba kailangan ng ano ng chain guard? So sobrang importante po yan mga kapadyak. Kasi nga po, yan po yung ano, kalimitang problema dito sa ano pagka nagdi-DIY tayo ng ano ng e-bike. Yung mga nag-i-install po ng ano, Bafang na BBS HD, BBS 02 o yung mga mid motor. Ang problema po nila dito mga kapadyak, ito pong pinaka chainring natin, yung offset po niya hindi na po yung nakagitna. Kung itutugma po natin dito, naka ano po yan, nakalabas. Kaya kung napapansin niyo po dito sa ano ko, sa frame at saka itong ano chainring, malaki po yung pagitan nila. Ayan o. Kung wala po okay na ito mga kapadyak, mahuhulog po yung kadena dun sa ano, sa loob. So ito po, sobrang importante na ano, kung ganyan yung problema nyo. Ayan, mag-upgrade kayo ng ganyan, bumili kayo, mura lang yan. So ayan mga kapadyak, ang susunod na ano naman natin, upgrade natin ay itong preno. Yan po yung sobrang importante mga kapadyak. Yan po yung sa lahat ng pwede nating i-maintain sa bike, ito po yung priority. Ayan. So ang ginagamit ko po ngayon mga kapadyak ay ano nga, itong Diore na ano, na M6120 na 4 piston po yan mga kapadyak. Ayan. Tapos hindi lang po ganyan mga kapadyak, ito rin pong rotor niya, 203 po ito. Yun nasa harapan. So bakit po ba sobrang importante na ano, na mas malaki yung rotor dito mga kapadyak? Kasi nga po yung stopping power po niya, mas malakas po talagang kumapit yung ano. Kasi nga po, parang logic po talaga. Halimbawa, kung maliit lang po yung rotor natin dito, nahihirapan po na ano, yung pag-ikot ng gulong kasi mabigat po. So, mas malaki po na rotor, na lalo na po kung dito yung 220. So, mas makapit po yan mga kapadyak, mas stop niya agad yung ano kasi mas malapit na siya sa end sa ano, sa pinaka-gulong. Kung nandito lang yan, mahihirapan. So, mas malaki po, mas maganda. So ayan po, sobrang importante. Tapos sa kabila, M6120 rin po ito na no, na Shimano, na 4 piston. Tapos ano naman po ito, 180 na millimeter po. Ayan no, napakaganda. Pero halimbawa kung hindi nyo naman po ma-afford na no, na bibili kayo ng ano, ng 4 piston, meron naman pong mga ano mga kapadyak, kahit yung MT200 na dual piston lang, okay lang naman po yun mga kapadyak. Kung makain yun, na ano, na MT200, tapos, i-ano niya po, ang upgrade nyo na lang, itong ano, rotor nyo na ano, na mas malaki. Grabe mga kapadyak, kung ano, kung masusubukan nyo yan, laki ng diferensya. Ang isang na-upgrade ko pa po dito sa bike ko, kung napapansin nyo, itong ano, yung maliit dito. Toolbox po ito mga kapadyak. Ito po yung isa sa pinakamalit na toolbox na pwedeng i-upgrade sa bike. Meron ako niyan kasi nandito po sa ano, nandito po sa loob yung lahat ng ginagamit ko para dito sa motor. Kasi ang pinaka problema sa mid mga kapadyak, mid motor, ay yung kadena, yung sinabi ko sa inyo kanina, napuputulan ng kadena yan kasi nga napakalakas ng ano, napakalakas ng power nitong ano, ng motor na ganito. So delikado yung kadena. So ang ginagawa ko mga kapadyak, bumili ko ng ganito.
Meron po ako dito chain link, yung mga quick link sa sa kadena, pamputol ng kadena at saka gloves. Ayan. So nandyan po yung yung mga pinakakailangan ko talaga ng pang service dito sa ko. Sa kadena kung sakali maputulan. So sobrang importante po 'yan sa mga nag-i-e-bike, sa mga mid motor. Bili po kayo ng ganyan mga kapadyak, kailangan may palagi po kayong dala. Isa pa pong na-upgrade ko dito sa bike ko ay etong mismong ilaw ko po dito mga kapadyak. Tapos nilagyan ko ng sticker na na reflex. So ang gusto ko dito mga kapadyak ay may remote kasi to. Ito. Kunin po natin yung remote mga kapadyak. Ayan. So ito po yung remote niya mga kapadyak. Ito po yung pang-activate po ng alarm, pang-disarm po sa alarm. Itong pangatlo naman niya, ito yung sa pinakailaw. Ito naman po yung pinakabusina. Hindi ko na po pipindutin kasi may mga natulog pa dito, napakalakas po niyan. So ang gagawin ko po, ang ginagawa ko halimbawa, naglilipot po kami ni Mrs. sa forest. Nagma-mushroom hunting kami halimbawa. So iniiwanan po namin yung bike na nakalock doon sa So ang ginagawa ko po ay ito. Ina-activate ko tong alarm na to para in case na may mga tao na makialam sa bike. So magugulat talaga, tutunog talaga ng malakas. Kasi lakas po ito ng alarm sa mga kapadyak. Sa mga nasa sasakyan. Halos magkasing lakas po sila ng tunog. So sobrang lakas po. Tapos ito naman pong ilaw niya. Ayan. So ayun mga kapadyak, sobrang importante sa akin to. Kasi nga, iba na yung maingat tayo mga kapadyak kasi nga nanakawan na ako ng bike sa una. So ito, malaking tulong sa akin. Hindi lang po ito para sa e-bike. So pwede rin po ito sa mga sa mga normal na bike natin. So itong pinakahuli mga kapadyak, ito yung dalawang para sa akin po ay yung pinakamalaking upgrade na nagawa ko dito sa bike. Hindi naman po siya yung mahal, pero sobrang nakatulong po sa akin sa pagra-riding ko. Kasi nga po, ilang taon na po ako nagra-ride ng bike. Tapos, bakit ngayon ko lang to binili? Sana pala sa una ba? Ayan. So pag-usapan po natin etong handlebar at saka po itong seat post. So ayan po yung sinasabi ko sa inyo mga kapadyak. Ito pong mismong handlebar natin. Yan po yung isa sa pinakamagandang upgrade na nagawa ko dito sa bike. Bakit po? Kasi nga, simula po nung gumamit ako nitong handlebar na to, kada maglo-long ride po kami, hindi na po sumasakit yung ko. Hindi na po sumasakit yung braso ko, hindi na sumasakit yung kamay ko. Hindi na sumasakit yung sa balikat ko, papunta sa likod. Wala po talaga. So sobrang naging maganda po yung ergonomic po dito sa o yun sa mismong sa katawan ko. Saktong-sakto talaga. Grabe. Dapat pala sa una ko pa yung binili na kasi ilang taon na ako nagbabike So eto pa mga kapadyak, yung pinakahuling natin na upgrade na para sa akin po ay pinaka-importante rin. Ayan. Ito po ay suspension seat post. Ang gumawa po nito ay yung Santur, SR Santur po ito, NCX. Alam niyo po ba mga kapadyak, ang feeling po nito parang gumagamit ka ng full suspension na bike. Grabe. Parehas na parehas po. Kasi nga po, sa una, ang gamit ko, full suspension na na giant na bike. Ang feeling po talaga niya parang ganito rin. So, ang gagawin ko po mga kapadyak, halimbawa kung in case din po na one day, na ibebenta ko yung bike, eto, talagang kukunin ko to, hindi ko to isasama sa pagbebenta. Grabe. Kailangan ko talaga yan. Kasi hindi ko na gustong bumalik dun sa normal na seat post mga kapadyak. Simula nung gumamit ako nito. Sa mga ride namin, alam niyo po ba yung pakiramdam na kung may mga small bumps, mga ganyan, may mga baku-baku yung daan. Ito po, sinasalo lahat nito, grabe. Malaki po yung natutulong na para hindi sumakit yung katawan. Napakalupit po mga kapadyak. So ayan mga kapadyak, nakita nyo na yung kung ano ba talaga yung mga na-upgrade ko dito sa bike. Ayan. Pero para sa akin po, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, ito pong dalawa na to yung pinakamalaking upgrade ko. Handlebar at saka po yung suspension na seat post. Simula po nung gumamit ako niyan, grabe. Wala na po yung sakit sa katawan. Lalo sa long ride. Iba na po yung Kasi nga po mga kapadyak, ganito po nangyayari sa akin yung nung mga ilang taon na nakalipas na wala pa ako yung mga ganyan. Kada naglo-long ride kami,
Nakakaramdam ako ng sakit dito sa balikat minsan. Papunta dito sa likod. Minsan nga dito sa braso. Tapos sa puwet din pala. Sumasakit yung puwet. Ayan. Pero ang tingin ko po, hindi lang naman po talaga ako yung nakakaranas ng ganyan. Sa mga kapadyak po natin na mahilig magbike dyan, mga long ride. Alam ko po na nararanasan nyo rin yan. Kaya nga po sa mga sa mga makakaya na mag-upgrade ng ganyan, bilhin nyo na po mga kapadyak ng palaking tulong. Grabe. Guaranteed po yan na masarap sa katawan. Lalo na to, suspension na seat post. Pag gumamit ka niya mga kapadyak, ang sasabihin ko sa iyo, hindi mo na gustong gumamit ng normal na seat post. Yan lang ang masasabi ko. Ayan. So hanggang dito na lang po mga kapadyak. Kita-kita naman po tayo sa susunod na video.